May mga pangarap na namamatay ng tahimik. May isang lalaki na may pangarap na hindi niya kailanman ikinuwento sa iba. Hindi dahil nahihiya siya, kundi dahil takot siyang pagtawanan kapag nabigo siya. Araw-araw, ginagawa niya ang kaya niya. Tahimik lang. Walang nakakaalam kung gaano siya napapagod. Walang pumapansin sa maliit na progreso niya. At habang tumatagal, parang wala talagang nangyayari. Isang araw, napagod siya. Hindi yung pagod na gusto mo lang matulog, kundi yung pagod na mapapatanong ka sa sarili mo kung may patutunguhan pa ba ang lahat. Sinabi niya sa sarili niya, bukas na lang ulit. Pero ang bukas, naging isang linggo. Ang isang linggo, naging buwan. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na niya alam kung kailan siya huling lumaban. Minsan nakita niya online na may ibang taong nagtagumpay sa parehong pangarap. Mas bata, mas kaunti ang hirap. At doon niya naramdaman ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi siya natalo ng iba. Natalo siya ng sarili niyang pagsusuko. Ang lungkot sa kwentong ito, hindi dahil nabigo siya, kundi dahil hindi niya nalaman kung gaano siya kalapit sa tagumpay bago siya huminto. May mga pangarap na hindi namamatay dahil imposible, namamatay sila dahil pinabayaan. At kung may isang aral ang kwentong ito, ito yon. Minsan, ang pinakamahirap na parte ay yung tahimik na yugto, pero doon rin nagbabago ang lahat. Kung ramdam mo ang kwentong ito, huwag kang susuko ngayon. Nagbabahagi ako ng mga kwento tungkol sa buhay, sakit, at pagbangon. Mag-subscribe ka para hindi mo makaligtaan ang susunod.